Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang So, okay, maraming salamat po, Are. So, isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So, bago ako magpatuloy sa kaorsang ito, ay nais ko munang bumati sa ating mga tagapakinig sa kaorsang ito, sa programa po ng aming mahal na dakilang guro, ang The Kingdom of God or ang palatuntunang Consumatomes.
ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa amin sa oras na ito, sa aming pagla-live sa bayan po ng Mandela Quirino, sa isa pong bahay ng ating kapatid na walang iba kundi ang ating Reyna Merly Baltasar. So bago po ako magpatuloy sa kaorasang ito, ay nais ko munang magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Riambunanza. At ganon din sa aming mga 5 spiritual mothers, at ganon din na ako'y gumagalang sa aming mahal na Pangulo, ang mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunanza, na siyang presidente ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, na siya ring chairman, president of the Kingdom of God, walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Riambunanza. At ganun din sa kanyang kapatid na walang iba kundi si Haring Adolfo Riambunanza, na siyang presidente ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganun din sa mga 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan ng aming regional director ng Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Liguto. Kasama niya ngayon ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Rose Padillo Liguto. So magandang gabi sa inyo, Hari at Reyna. At sa lahat ng mga 70 prophets, municipal, barangay, down to pro, maging prinsipe at mga prinsesa. So, isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2 Official, sa probinsya po ng Quirino, sa bayan po ng Mandela at Barangay Poblacion Sur, Mandela, Quirino. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid, ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So, ano ba itong kaharian ng Diyos? So, kung ating iisipin sa ating pagkaalam, mga kapatid, ito po ay, kung sa atin po, mga kapatid, kung ating isipin, kung basahin po natin ito, the Kingdom of God. So, may God po ito sa dulo. So, ito po ay, kung sa ating pagkaisip, ay reliyon. So, ang kaharian ng Diyos po ay hindi po ito, hindi po ito reliyon, non-sectarian, non-politician, non-prophets, at non-racial. Ito po ay gobyerno ng Diyos. Sapagkat ang plano po ng Diyos ay magtayo ng kaharian ng Diyos. So walang iba na programa ng Diyos sa ating daigdig ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos or gobyerno ng Diyos. So, ang kaharian ng Diyos, kung ating isipin, saan ba ito nag-umpisa? Sa panahon pa ito ni Haring Saul, David at ni Solomon. Ngunit natapos man ito, mga kapatid, na sila'y naghari sa Israel ng 40 taon. Or ibig sabihin, 40 years na naghari si Saul, David at Solomon. Ngunit natapos man, mga kapatid, dahil sa kasalanan.
Kaya't ang kaharian ng Diyos sa Israel ay kinuha ni Kristo. Kaya't ang Diyos ay gumamit ng 4 na kaharian sa daigdig para magpatuloy ang programa ng Diyos, ang tungkol sa kaharian ng Diyos, na ang unang-una na naging tanyag na kaharian sa buong daigdig ay ang Babylonia, pangalawa Medo-Persia, pangatlo Greece, at ang pang-4 ay ang Roma. Ngunit natapos man itong 4 na kaharian na naging tanyag na kaharian sa daigdig, ang tanong mga kapatid, nagpatuloy pa ba ang programa ng Diyos, ang tungkol sa kaharian ng Diyos? Nagpatuloy pa ba, mga kapatid? So nagpatuloy pa, mga kapatid, sapagkat ang programa ng Diyos ay kaharian ng Diyos, or the kingdom of God. Kaya kung ating balikan ang panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ano ba ang kanyang ipinangaral, mga kapatid, sapagkat wala nang kaharian sa daigdig? Ano ba yung dala or mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo kung ating basahin sa banal na kasulatan sa Lucas 4:43, kung ano ba yung mabuting balita? So basahin po natin, are. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So ayon po sa banal na kasulatan, yung mabuting balita na dala ng ating Panginoong Hesukristo ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ito po yung mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Saan niya ito ipinangaral, mga kapatid? Sa isang bansa na tinawag na Jerusalem. Doon niya ibinalita ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang tanong, mga kapatid, yung dalaban ng ating Panginoong Hesukristo ay tinanggap doon sa bansang Jerusalem. Ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, tinanggap ba ng mga tao doon yung mabuting balita, ang kaharian ng Diyos? So hindi po, mga kapatid, sapagkat hindi nila tinanggap. Ano ang ginawa nila sa ating Panginoong Hesukristo nung siya ay pinangaral ang tungkol sa kaharian ng Diyos? So ito ay binato at ipinako pa sa krus. Kaya ang Diyos doon sa bansang Jerusalem ay nagalit. Kahit ano ang kanyang sinabi, ayon sa banal na kasulatan sa Lucas ay sa Matthew 21:43, kung ating basahin, mga kapatid. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So ayon po sa sinabi ng Diyos, na alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa na nagkakabunga. So ito po ang inula ng Diyos, sapagkat hindi man tinanggap sa bansang
Jerusalem ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya ang kaharian ng Diyos ay kinuha ni Kristo sa Jerusalem at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So walang iba na bansa na pinapatunayan ng aming mahal na dakilang guro. Ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Kaya papatunayan po natin ngayon sa gabing ito na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos ayon sa itinagong lihim ng Diyos. Kung ating basahin sa Isaias 2:4. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mangangaral pa man sila ng pakikipagdigma. So ayon po sa banal na kasulatan na ang tabak, sudsod, sibat, at karit. So ito po ay talinhagang salita ng Diyos kung nasaan ang kaharian ng Diyos sapagkat itinago ito or inilihim ito sa daang-daang pang mga panahon. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na kinuha ni Kristo sa bansang Jerusalem at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya't ayon sa banal na kasulatan na ang hula doon na ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa mga bansa o mga gaaral pa man sila ng pakikipagdigma. Or ang ibig sabihin, or ang hula ng Diyos, ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa mga bansa. Or hindi na mag-aaral pa man sila ng pakikipagdigma. So kung ating isipin mga kapatid, ang Bible po ayon po sa aming mahal na dakilang guro ay meron pong 4 na factors. Ng unang-una, prophecy, history, mathematics, at science. Kaya ito po yung factors sa Bible kung paano natin hanapin yung kaharian ng Diyos or kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya't gagamit tayo ng history para malaman po natin kung saan ba ito naganap yung hula ng Diyos na ang tabak, sudsod, sibat, at karit. Kung saan ito naganap, mga kapatid. Kaya't kung ating balikan ang taong 1935, sino po ang presidente sa taong 1935? Walang iba kundi si Manuel Quezon, na siyang pangulo sa taong 1935. Kaya't ayon po sa hula sa banal na kasulatan na ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa mga bansa o mga gaaral pa man sila ng pakikipagdigma. Kaya't si Pangulong
Manuel Quezon ay nagtatag sa saligang batas ng batas na Article 1, Section 4, na ang ibig sabihin na ang bansa ay hindi laban sa mga bansa. Or ibig sabihin, ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa mga bansa. Ito pong Article 2, Article 1, Section 4 na itinatag ng ating dating Pangulong Manuel Quezon sa taong 1935 para matupad yung hula na sinabi ng Diyos na ang bansa ay hindi laban sa mga bansa. Kaya lumipas ang taong 35 years. So kung ating i-add, ang sukat ay 1970. Ang tanong mga kapatid, sino po ang presidente sa taong 1970? So walang iba kundi si Ferdinand E. Marcos. Sa taong 1970, siya po ang Pangulo sa taong ito. Kaya't ang tanong mga kapatid, yung batas ba ni Manuel Quezon na Article 1, Section 4 na ibig sabihin ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa mga bansa ay ipinagpatuloy po ba ni dating Pangulong Ferdinand Marcos? So pinagpatuloy pa rin mga kapatid sapagkat ang hula ng Diyos, ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa mga bansa. Para matupad din yung hula ng Diyos na ang tabak sudsod, ang sibat ay gawing karit. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya lumipas ang 2 taon. Ang sukat ay 1972. Ang tanong mga kapatid, ano po ang kaganapan sa taong 1972? Si Ferdinand Marcos ay gumawa ng batas na martial law para ipakumpiska ang mga hindi lisensyadong mga armas. Kaya't yung mga armas na iyon, mga kapatid, ay ipapatapon sana ito sa kalagitnaan ng dagat. Ngunit nakita man ito ni Ginang Imelda Marcos na ang mga armas na iyon ay matitibay. Kaya't makikinang at matitibay. Kaya sinabi ni Ginang Imelda Marcos na idala natin ito sa tunawan ng bakal para matupad yung hula ng Diyos na ang tabak gawing sudsod, ang sibat ay gawing karit. Kaya't ang hula ng Diyos ay natupad sapagkat kung ating iisipin, saan po ito nating ginagamit, mga kapatid? So nakikita po natin ito sa ating mga bukirin. Kaya't ang tanong, mga kapatid, saan po ito naganap? Walang iba, bansang Pilipinas. Kaya't ang tanong, mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba, bansang Pilipinas. Ang siyang kaharian ng Diyos na pinapatunayan po ng aming mahal na dakilang guro
ang supreme founder of the kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riyang Bonanza. So siya po ang nagbigay ng tamang kahulugan ayon sa Isaiah 2:8 kung nasaan ang kaharian ng Diyos na kinuha ni Kristo sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang Pilipinas, walang iba, bansang Pilipinas. Kaya't mapalad po tayong mga Pilipino sapagkat ang kaharian ng Diyos ay dito na sa ating bansang Pilipinas. Kaya't ako'y nagpapasalamat sa ating lahat, higit sa lahat, sa mga tagapakinig sa kaorasang ito, sa aming live, ang patungkol sa kaharian ng Diyos, kung nasaan ang kaharian ng Diyos or the kingdom of God, ang palatuntunang konsumatumes. So ako'y nagpapasalamat sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, higit sa lahat sa aming mahal na dakilang guro, ang supreme founder of the kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riyang Bonanza. So ito po ang inyong lingkod, walang iba, Prinsipe JV Sales. So isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.